Kung napansin po ninyo, magmula noong Martes, February 11, agad nagigpit ang COMELEC sa pagpapatupad ng patakaran laban sa illegal campaign materials. Mismo si COMELEC Chairman George Garcia ang nanguna sa pagbabaklas sa mga pinagbabawal ng mga campaign posters para po sa mga national positions. Ayon sa COMELEC Resolution 11086, ito lamang po ang mga legal na campaign materials. Ang mga poster at standee, 2 by 3 feet lamang ang pwede. Ang mga streamers naman sa mga rally at campaign meetings, pwede lamang na 3 by 8. At ang mga ito, pag nasa pampublikong lugar, pwede lang po sa mga common poster areas. Sa madaling sabi, bawal po magpaskil sa mga puno, mga poste ng ilaw o kuryente, sa mga overpass, sa mga parke o sa mga waiting sheds. Ito pa, bawal magpaskil sa mga pampublikong pasilidad at mga sasakyan. Ibig po sabihin, hindi pwede magpaskil sa mga public buildings, sa mga sasakyan ng gobyerno at lalong-lalo na sa mga public schools, mga barangay halls at sa mga opisina ng gobyerno. Naku, ang dami pong ganyan. Pero kung ano ang higpit sa size niyang mga malilit na campaign posters, yun naman po ang luwag pagdating sa mga higanting billboards na inaarkila ng mga pagkamahal-mahal. Sa maniwala po kayo, hindi. Yung mga inaarkilang higanting billboards at mga LED screens, hindi po yan sakop ng size limits ng COMELEC. Dahil kung nasa private property daw ang campaign material, wala na raw jurisdiction ang COMELEC. Taong 2013, nagdesisyon po ang Korte Suprema sa kaso ng Diocese ng Bacolod versus COMELEC. Nagpaskil kasi ang Diocese ng Bacolod ng tarpaulin na bumabatiko sa mga kandidatong pabor sa RH Law. Pinatanggal po ito ng COMELEC, pero kinatigan ng Korte Suprema ang Diocese of Bacolod. Ayon po sa Korte, karapatan ng Diocese ng Bacolod na magpahayag ng kanyang saloobin. At walang karapatan ng COMELEC na makialam dito, lalo't ang mga tarpaulin ay nasa private property. Naulit po ito noong 2022 elections. Pinatanggal ng COMELEC ang mga tarpaulin na sumusuporta kay Leni Robredo sa loob po ng St. Anthony College of Roxas City. Pero kinatigan din ang eskwelahan ng Korte Suprema. Ayon po sa Korte Suprema, hindi pwedeng manghimasok ang COMELEC sa mga campaign materials na nandun nga sa private property. Violation daw ito ng free expression at ng private property laws. Sa makatwid, ang mga regulasyon ng COMELEC sa campaign materials nakakasakop lamang sa mga material na nasa public spaces. Sa mga privately owned at mga rented na billboards at mga higanting LED screens, halos wala na po silang hawak. At yun po ang kabalintunaan ng mga campaign materials na yan. Sa mga pampublikong lugar ay napakahigpit. Pero sa pribadong lugar, the sky is the limit. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.